What's up sa inyo mga kapito? Welcome uli sa ating panibagong vlog. Dito pa rin sa channel ni Uncle B, ang Uncle Baldo Official. Ang topic natin ngayon mga kapito ay ang binagong rules ng Article number 25, Traveling Violation. So nasa ilalim tayo ng Traveling Violation ngayon. At pag-uusapan natin ang binagong rules and regulations ng Article number 25-2. Ano nga ba ang binagong rules and regulations na to mga kapito? Bakit mayroong pagbabago? So, bago natin alamin ang pagbabago na yan, hayaan nating talakayin muna ang rules and regulations na yan sa ilalim ng Article number 25-2 sa OBRI, Official Basketball Rules Interpretation. Of course mga kapito, talakayin natin at pag-usapan muna ang statement sa ilalim ng Article number 25-2. Ang Article number 25-1 statement, para magkaroon tayo ng talakayan dahil nakapaloob dyan ang Article number 25-2 sa statement na yan. May mga kapito, so sinasabi mga kapito sa ilalim ng Article number 25-1 statement, ang pangyayaring ito ay legal. Okay? Kapag ang player ay nakahiga o nakadapa sa court kung saan nakontrol o nakuha niya uli ang bola, legal din kapag ang player ay bumagsak sa court, hawak-hawak ang bola, dumausdos o dumulas ang katawan, yung nag-slide, dahil sa puwersa o tinatawag na momentum. Ngunit, kapag ang player ay gumulong at nagtangkang tumayo, hawak-hawak ang bola, ito ay isang violation. So yun mga kapito, ang statement ng Article number 25-1 ng Traveling Violation, kung saan pag-uusapan natin yung binagong rules and regulations sa ilalim ng Article number 25-2. Ngayon mga kapito, ano ang sinasabi sa statement na yan? Sa English kasi mga kapito, nakalagay dyan, yung word na linagay niya ay lying. Okay? Sa pagsasalin o translation ng wikang Tagalog, maraming kahulugan pag sinabing lying. Kasi iba ang statement o iba ang pakahulugan ng English sa Tagalog, di ba? Masyadong masyadong masalimuot pag nagta-translate tayo ng ibang mga salita mula English papuntang Tagalog. Ngayon, yung word na ini-emphasize diyan mga kapito ay lying. Okay? Sa Tagalog mga kapito, kung ita-translate natin sa papuntang English, maraming kahulugan pag sinabing lying. Pwede yung lying down or lying face down, nakadapa, nakahiga. Kaya sinabi natin dyan sa statement na yan, nung tinranslate natin ng Tagalog, linagay natin dyan na kapag ang player ay bumagsak sa court, okay, hawak-hawak ang bola. Pwede siyang nakadapa, pwede siyang nakahiga. Kasi yun ang sinasabi ng translation ng English pag sinabing lying. Pwede yung nakadapa, pwedeng nakahiga. So maliwanag yun mga kapito. Kapag nakakita kayo sa loob ng basketball court ng player na nakahiga at nakadapa, ibig sabihin ang pakahulugan noon at ang pagsasali natin ng rules and regulations sa ilalim ng article number 25-1, yung statement na yan ay parehas lang dapat. Hindi po pwedeng nakadapa, violation. Sasabihin natin, hindi, nakahiga naman eh. Ang sinasabi sa rules and regulations, yung word na lying. So hindi mga kapito, in both cases yan, pwede yung nakadapa, pwedeng nakahiga na sinasabi ng rules and regulations ng article number 25-1 statement. Okay? Pwede siyang gumulong, pwede siyang mag-slide dahil nagkaroon nga ng momentum ng nakadapa, pwede siyang umislide ng nakahiga nang dahil sa momentum. Iisa ang aplikasyon ng ganong salita
pagdating sa rules and regulations ng Ingles. Okay, sa ilalim ng article number 25-1 sa pagsasalin sa OBRI, sa Official Basketball Rules Interpretation, at sinali natin sa wikang Tagalog. So ganun ka-crucial kapag nagsasalin tayo ng mga salita from English to Tagalog. Kailangan talaga malaman natin ang tunay na pakahulugan nito para maihatid natin sa mga viewers natin, sa mga subscribers natin, kung ano talaga ang katotohanan na nangyari sa ilalim ng rules and regulations na yan. So maliwanag na yon, mga kapito. Ngayon mga kapito, dumako tayo doon sa bagong rules na sinasabi sa article number 25-2, yung binago. Parang lumalabas to mga kapito na rule changes. Yung pagbabago. Okay? Pero hindi talaga isinaad ng rules and regulations ni FIBA sa ilalim ng OBRI na ito ay isang rule changes. Hindi. Sapagkat mga kapito, ang pinalitan lang dito ay ang sentence. At yun ang ating itatapik mamaya pagkatapos natin talakayin ang article number 25-2 sa bagong labas ng rules and regulations sa OBRI. Ito yung bagong labas niya talaga ngayon. At tatalakayin natin mamaya yung luma, kung ano ang nakasaad doon pagkatapos natin to pag-usapan at talakayin. Ito mga kapito ang bagong rules, 25-2 example. Okay mga kapito, habang ikinikwento natin at isinasalaysay sa inyo ang example na to, meron tayong diagram of course na gagamitin. At panoorin nyo ang diagram habang binabasa natin ang nakasaad sa ilalim ng article number 25-2 example. Ito ang sinasabi mga kapito. Si A1 ay hawak ang bola. Sa pagkakataon na to, so may dalawang senaryo, A and B. Sa A, nawala sa balanse si A1 at bumagsak sa court. Yun ang unang senaryo, senaryo A. Habang sa senaryo B, pagkatapos bumagsak sa court si A1 ay dumausdos o dumulas ang katawan dahil sa puwersa, yung tinatawag na momentum. Of course, yung mga player kapag naglalaro, meron yung puwersa. May tendency yan na kapag bumagsak, magkakaroon ng puwersa o momentum, yon ang reason kung bakit umi-slide ang player o dumudulas o dumadausdos sa wikang Tagalog. So yan mga kapito, ang example, maliwanag naman at meron tayong ginamit dyan na diagram kung ano talaga ang nangyayari sa senaryo na yan. Okay, makikita natin na may senaryo A, senaryo B, ang nakapaloob sa article number 25-2. Ngayon mga kapito, pagkatapos natin makita, pagkatapos natin malaman ang example na yan, alamin natin ang interpretasyon. Okay? Of course, nasa ilalim tayo ng Official Basketball Rules Interpretation, kaya may interpretasyon yan. Ano ang sinasabi ng rules ng interpretasyon ng article number 25-2? Eto mga kapito, sinasabi dyan, sa parehong pangyayari, yung parehas na pangyayari, ito ay legal play para kay A1. Ang pagbagsak sa court ay hindi traveling violation. Okay? Yung bumagsak si A1 sa court, hindi yan traveling violation, mga kapito. Huwag tayong pipito, ha? Ngunit, okay? May ngunit, may datapwat, subalit, ang nakapaloob dyan. Kung si A1 ay gumulong, nag-roll, sa salitang Ingles, gumulong. Nakikita naman natin, pag ang player gumulong-gulong. Okay? Ngayon, kung si A1 ay gumulong upang umiwas sa depensa, hawak ang bola. Hawak-hawak pa rin niya ang bola. O tangkang tumayo habang hawak-hawak ang bola. Ang traveling violation ay nangyari. So, ibig sabihin, traveling violation na yon ang sinasabi ng interpretation. Mga kapito, kasi, palawakin natin, mga kapito, kasi, sa ilalim ng rules and regulations na yan, ng article number 25-2, sinabi mga kapito, na hawak ang bola. Okay, hawak ang bola. Ibig sabihin sa English, hold the ball. So, yan mga kapito. Ngayon, ano yung pagbabago? Para malaman natin bakit
sinasabi ni Uncle B, pinapaliwanag niya na may pagbabago. Alamin natin kung anong pagbabago noong nakaraang rules. Okay? Ito mga kapito. Ito ang sinasabi noong nakaraang rules na article number 25-2 na yan. Sinasabi dyan, okay, Tagalogin na natin. Sa A1, okay, the ball is in the hands. Ibig sabihin, yung sentence na yon, the ball is in the hands. Diba? Bago na nangyari ang scenario A at scenario B. Yun ang luma. Ngayon, yung bago, mga kapito, ito, papakita natin sa screen. Nakalagay dyan, sa A1, okay, A1 holds the ball. Okay, yan yung bago. So, ayan ang pagbabago mga kapito. Ngayon, alamin natin yung diferensya at pagkakaiba. Anong pagkakaiba nun? Kasi ito mga kapito. Sa luma, sinasabi dyan na sa A1 daw ay the ball is in the hands. The ball is in the hands. Okay? Ang pakahulugan yan, mga kapito, sa salitang Tagalog, pag tinagalog natin, okay? O kaya sa English na mga kapito, yung English, tatagalogin natin. Na itong the ball is in the hands, it's come from the pass na na-receive. Sa basketball, ano, galing sa pasa na na-receive mo ang bola, kare-receive mo lang ang bola, yan ang eksaktong salita na pakahulugan ng tinatawag na the ball is in the hands. Okay? Ngayon, ang senaryo kasi dito sa rules and regulations na to, nung bumagsak si A1, hawak-hawak pa ang bola. So, malabong mangyari yon na galing sa pasa at bumagsak, nakasasalo mo pa lang, malabong mangyari yon dahil mataas ang tendency mga kapito na kapag the ball is in the hands at bumagsak ka, mabitawan mo, malus control ang bola. Okay? So nalaman ng FIBA na kailangan baguhin ang sentence na ginamit nila. Kasi hindi kapanipaniwala ang rules and regulations na yun na kapapasa lang ng bola at kasasalo mo lang at bumagsak ka, hindi mo pa talaga siya na hahawakan ng maigi kasi kapapasa pa nga lang at natumba ka, pwedeng mawala ang bola sa player. Okay? Kaya binago, mga kapito. Ano ang linagay? Ano ang pagbabago? Yung ball is in the hands, pinalitan, katulad ng sinabi ko kanina, pinalitan na holds the ball. Ibig sabihin, pag holds the ball, matindi ang pagkakahawak mo sa bola. Diba? Kahit anong mangyari, gumulong ka, bumagsak ka, hindi mo mabibitawan yon. Kasi yung sentence na ginamit, holds the ball. Okay, so maliwanag yung article na to, yung bagong rules na talagang malabo, malus ang bola na umano ka, na bumagsak ka sa court at dumulas ka, dumausdos ka, hawak-hawak mo pa rin ang bola. So yung pagbabago, mga kapito, no? So sana malaman natin at maintindihan na talagang binabago ng FIBA yung mga sentences na ginagamit kasi nga sa larong basketball, yung mga aksyon, may mga may mga pangyayaring hindi talaga akma na mangyari talaga doon sa loob ng basketball court. Di ba mga kapito? Naintindihan nyo ako? Kaya binabago nila ang rules na talagang ibig sabihin katanggap-tanggap. Na talagang kapag nahawakan ng bola, bumagsak, hawak-hawak pa rin talaga yon. At hindi mawawala sa kamay ng player yon. Kaya pinalitan yung sentence na yon. Yung mga kapito, pero para sa akin lumalabas yan na pagbabago o rule changes. At least nalaman natin kasi baka yung luma pa rin ang binabasa natin. Iba talaga ang pagkakasalaysay o pagtatranslate niyan sa wikang Tagalog natin, ano? O kahit pasabihin natin yung sentence na yon i-translate uli sa sinasabi na pakahulugan ng English uli, hindi talaga aakma. Okay? Kaya binago nila yon. So yung mga kapito, maliwanag yung ating rule changes na nangyari o yung pagbabago ng rules and regulations. Pero mga kapito, maliban doon sa pagbabago na yan,
of course, dapat tayo tumutok, okay, doon sa tinatawag na rules and regulations mismo na sinasabi sa article number 25-2 at ng kanyang interpretasyon na kapag ang player ay bumagsak, okay, hawak-hawak ang bola, hindi yan traveling violation. Yan ang sinasabi. Or kahit yan dumulas, dumausdos na hawak pa rin ang bola, hindi yan traveling violation. Legal yan. Pero sinasabi sa statement, pag bumalik tayo sa article number 25-1, nagiging traveling violation lang yan mga kapito kapag ang player, okay, sinabi dyan, gumulong. Nag-roll na siya. Alam naman natin yung gulong di ba? Nagpagulong-gulong na. Violation na yon mga kapito. And then, nag-attempt ang player na tumayo. Okay? Nahawak-hawak niya ang bola. Tumayo siya, hawak-hawak niya ang bola. Okay? Yan ay pwedeng pituhan na at talagang kailangan pituhan na ang ganong senaryo, ng ganong sitwasyon ay isang traveling violation na. Yun ang pinapaliwanag ng statement ng article number 25-1 sa ilalim, of course, ng article number 25, traveling violation. Okay? Makikita natin yan mga kapito sa OBRI, Official Basketball Rules Interpretation, dahil ang lahat ng pagbabagong idinidiscuss natin ngayon dito, yung bagong rules na to, ay nasa ilalim ng OBRI, Official Basketball Rules Interpretation. Okay? So, maliwanag yun mga kapito. Okay, yun ang ating vlog sa ngayon. Alam ko mga kapito, sigurado ako sa sarili ko na maraming magtatanong dyan tungkol sa mga ibang senaryo. Okay? So, tungkol sa traveling violation. Hindi pa dyan natatapos ang ating pagtalakay sa mga violations ng traveling. Okay? Para sa tinatawag na OBRI, yung mga nakasulat sa OBRI. Tutuloy-tuloy natin yan. Isa-isahin lang natin. Pansamantala, yung bagong rules and regulations muna na pumapasok ngayong taong 2024 nung nagkaroon ng effectivity ang OBRI noong first day of May 2024. Yan ang ating tinatalakay ngayon, yung mga bagong rules and regulations. Okay mga kapito, at bago tayo magtapos, siyempre gusto ko munang i-shoutout ang lahat ng mga subscribers natin dyan, mga supporters natin dyan. Sobrang dami na talagang walang sawa, walang pagod na sumusuporta dito sa ating YouTube channel. Nanonood sila, nakakakuha sila ng mga ideas kung ano nga ba ang mga rules and regulations, ano ang pakahulugan ng mga rules and regulations sa ilalim ng FIBA at na-apply nila yan sa loob ng basketball court. Yung iba nung nagpapasalamat at nakakataba ng puso ang mga kapito. Sa lahat ng mga kapito natin, gusto kong ipaabot na kung sino man ang gustong makipag one-on-one online seminar sa akin, okay, ito ang aking Facebook page, yan mga kapito, i-PM nyo lang ako dyan, okay, i-message nyo ako, at babasahin natin yan, at kapag nabasa natin yan, kakaroon tayo, pwede kayong sumailalim sa akin sa tinatawag na webinar o online seminar, kahit one-on-one yan mga kapito. Bibigyan natin ng panahon ang mga ganyang sitwasyon para matuto tayo sa pag-officiate. Okay? At syempre para mahinog tayo kasi sabi nga isa sa mga qualities ng mga referees, yung maayos na referees merong game knowledge. Pag sinabi natin game knowledge, alam ang rules and regulations bago pumasok doon sa basketball court. Yan mga kapito, diyan tayo mahihinog. Hindi po pwedeng malakas lang ang loob natin. Hindi po pwedeng alam lating ng galawan sa loob ng basketball court dahil matagal na tayong pumipito pero hindi tayo nagbabasa ng rules and regulations. Sasabihin ko sa inyo mga kapito, sasabog ang laro nyo. Kaya kailangan kahit nagkakaedad na tayo, kahit matagal na tayong pumipito, gayahin natin yung mga bagong referees ngayon, yung mga bagong sibol na mga referees na talagang nag-aaral ng mga rules and regulations dahil yan ang ating armas sa loob ng basketball court kung paano magkakaroon ng maayos na laro. Kapag nagtanong si coach, kapag nagtanong ang player, may sasagot tayo ng tama. Hindi yung hindi natin pinakikinggan dahil hindi nga natin alam yung sasabihin. Kung sasabihin man natin, nasa common sense na lang, which is okay naman yung common sense. Pero pag tinanong tayo kung anong rules and regulations na yan, hindi rin natin may paliwanag dahil wala nga tayong idea, wala tayong knowledge tungkol sa mga rules and regulations ng basketball na tunay na nakasulat
sa libro ng FIBA. Okay mga kapito, so yun, dito ko natatapusin ang ating video at magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Peace out.